Welcome to Sunday Worship Service with our pastor, Pastor Kim Lantada. Okay, atin pong hawakan ang ating mga Biblia and let us declare what the Bible says for all of us. Okay, ready, get set, go. This is my Bible. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today I'll be taught the Word of God. I boldly confess that my mind is alert, my heart is receptive, and I'll never be the same. In Jesus' name, Amen. I may ask you to pray for me sa aking pagbabahagi ng salita ng Diyos. Dakilang Diyos, inilalapit din po namin sa iyo ang aking pangangaral at pagbabahagi ng iyong mga salita. Patnubayan po ako ng banal na Espiritu. Tulungan mo po ako na ang kalooban mo ang mangyari at hindi po ang aking sariling kalooban. Pinagkakatiwala ko po sa iyo ang pangangaral ng iyong mga salita. Pagpalain mo po ang iyong mga anak. In Jesus' name, Amen. Praise God. Okay, you may all be seated, mga kapatid. Okay, isang magandang araw po sa bawat isa sa atin. Siyempre, hindi maialis ang ating church building report. I think, okay, initial project budget natin ay 3 million. And praise the Lord, nagkaroon na tayo ng total contribution this year ng 545,986.42. And I think, hindi pa kasama rito yung mga dumarating na nagbibigay ng first fruit mula sa mga kapatiran, So, kaya more than that pa yan, with expenses of 207,689. So, we still have remaining 338,297.41. So, we still be needing 2.4. So, palakpakan po natin ang Panginoon, Tapos, nag-usap kami ni Engineer JC na unahin na natin lagyan ng kanal at ayusin natin yung hagdanan dyan sa pinto doon sa dulo para yan ang maging exit, dito ang entrance. Kasi para sa mga senior dito, mas magiging madali para sa inyo dyan kayo mag-exit, mas magiging mababa, kaysa dito sa hagdanan. Dahil may nagre-request na senior, ang nire-request elevator o escalator. Sabi ko, banda-banda rin po, tingnan natin kung makapaglagay tayo ng escalator dyan, di ba? Ilang hakbang lang naman yan Kaya siguro mabuti na, mas mabuti doon tayo maglagay sa kabila para medyo maiksi rin naman yan at mababa yan. Okay, so palakpakan natin ang Panginoon, Kaya tuloy-tuloy po tayong tumulong, mga kapatid, and to clarify, pag hindi naman kayo nagbibigay, hindi naman kayo nagkakasala, mga kapatid, hindi kasalanan yun. Yun nga lang, you will miss something. Okay, so may blessing din kasi yun. When you give, you will receive. Siyempre, di ba? So nawawala lang yung blessing. Sayang. Okay? But if you really want to receive that blessing, we need to give. Pero hindi kasalanan, mga kapatid. Okay? So don't feel guilty about it. But it's up to you. May mga testimony na sa kanilang pagbibigay, talagang they experience to be blessed by God. Ganoon naman talaga yung mga kapatid. Alam nga namang, i-bless ka ni Lord, di ka nagbibigay. Di ba? Pero hindi galit sa'yo si Lord. Hindi kasalanan yan. Amen? So, pero matutuwa si Lord sa mga kung magbibigay naman tayo, mga kapatid. Okay, so kasi gusto ni Lord, God loves a cheerful giver. Dapat pag nagbigay tayo, talagang yung masaya rin tayo, mga kapatid. Amen. But still, I encourage you to give, mga kapatid. Okay? So, salamat sa mga tumulong sa ating Brigada Iglesia. Ayan. So, palakpakan naman natin yung mga nagpuntahan dito. At sa mga hindi nagpunta, again, hindi ka pa rin nagkakasala, mga kapatid, Yun nga lang, you will miss the blessing. Siyempre, yung mga nagpunta, tumulong, may blessing kay Lord yan, mga kapatid. So, kaya, thankful din tayo sa mga nagpunta at tumulong. Kaya malaking bagay, medyo dyan, pag pumunta kayo sa likod dyan, medyo malapit-lapit na po yan, na mapaayos na rin natin katulad niyang nasa itaas, mga kapatid. So, purihin ang Panginoon.
Okay, we have fellowship this month of February. Meron tayong youth, young pro at saka sa couples. So we invited guests sa couples natin na imbitahan natin itong mag-asawa na ito. Si Pastor Chris Torres Lomotan, he's a model. And with Pastor Lauren Burgos Lomotan. Siya po ay isang artista po yan, mga kapatid. So inimbitahan natin sila para siya yung kontrabida sa Killer Bride na kaano ni Maha, diba? Maha Blanca, ano ba? Maha Salvador, ayan, yung babae, siya yung kontrabida kay Maha. So in-invite po natin yan sa February 25. Kaibigan po natin yan si Pastor Chris. So napaunlakan po tayo para sa mga couples. Pwede rin naman sa mga gusto pang mag-asawa. Pwede naman dumalo dyan, mga kapatid. Ha? So, pero sa mga young pro, meron tayo. February, kailan ba yung young pro natin? Ito, February 17. So, pwede rin po yan, 6 p.m. Diyan po tayo dumalo. Pero sa mga nagkaasawa na at gusto pang mag-asawa, tiyakin mo munang widow ka, mga kapatid, ha? Hindi pwede mag-asawa nang may asawa ka pa. Ibig sabihin na buhay pa asawa mo, kailangan mamatay muna yon. Pero huwag mo ipag-pray na mamatay, mga kapatid, ha? Baka tinuro po ni Pastor, hiwalay na kami, mamatay na to para makapag-asawa ako. Hindi po ganon. Sinasabi lang ng Bible, till death do us part, yung mawawala lang ng bisa, yung pagiging kasal ninyo mag-asawa kung may namatay na isa yun, malaya ka na mag-asawa. So yung mga single na, okay, pwede po kayong dumalo dyan sa couples natin, mga kapatid. Okay, so let's pray sa ating tithes and offering. Let us close our eyes. Nakilang Diyos, salamat po sa katapatan mo at biyaya mo. Kahit kailan di ka nagkulang po sa amin sa bawat araw ng aming buhay. Lagi kang nariyan, sapat ang tulong mo at saklolo sa amin, sa aming mga pangangailangan. At narito ngayon ang aming tithes and offerings bilang bahagi po ng aming pagsamba sa iyo. Tanggapin mo ang lahat ng ito at iyong pong kalugdan at pagpalain mo po ang iyong mga anak na nagbigay ngayon ng kanilang tithes and offering. We thank you and we give all the glory to you in Jesus' name. Everybody say amen. Ayan. Okay, praise the Lord. Sa ating VIP, ayan, meron tayo si Crystal May Bolado. Asan yung Crystal May? Meron ba? Ayun, palakpakan natin. God bless you, ate, ha? Ang nag-invite ay si Louie J. Bolado. Sino yun? Kaano-ano mo, ate? O kapatid, wow, praise the Lord, ha? Sa Bible, lahat ng kapatid naaanyayahan, ano? So, sabi mo sa katabi mo, ikaw rin, mag-invite ka rin, ha? I don't know kung tuloy-tuloy pa rin. Kasi meron po tayong once a month. Si Dr. Kia po ay magbibigay ng free check-up. Once a month. I think nag-start kanina ng parang 10 to 12 lang ata, no? Ngayon ongoing kasi hanggang 12. Kaya lang, hindi naman kayo pwedeng lumabas. Pero kung emergency yung check-up mo, pwede naman, sige, di punta ka rin, tapos balik ka lang dito. Hanggang 12 lang po ata siya. So, magbibigay po siya ng paglilingkod sa atin. For free po yun, ha? Free check-up. So, once a month yung gagawin po yun, mga kapatid. Kaya, nandyan po sila sa likod, nag-check up. At, ang good news din sa atin, ha? Sa June pa naman ito, pero paghandaan na natin, mga kapatid, magkakaroon tayo ng medical mission. So, yung mga kasama niya, mga doktor, pupunta rito, tapos mamimigay ng mga gamot, at may mga dala rin sila mga machine dito, So, dito po natin gaganapin, kaya ipapaayos po natin yung likod natin. Sa June po yon. So, marami magpupuntahang doktor po rito. So, pwede po nating ipag-invite. Hindi naman po Sunday yon. Huwag po kayong mag-alala, if I'm not mistaken. So, ordinary days po yan, mga kapatid. Para makipag-invite natin sa mga mahal natin sa buhay. So, libre po yon, mga kapatid. Walang bayad po yan. So, palakpakan natin si Lord para sa blessing na yan. Okay, so purihin ng Panginoon na minsan pinangarap lang natin, sana magkaroon din tayo ng medical mission. Ayun. Tuloy na po yan sa June, mga kapatid. Ephesians chapter 4, verse 1. Bilang isang bilanggo dahil sa paglilingkod sa Panginoon,
hinihiling kong mamuhay kayo ng karapat-dapat bilang mga tinawag ng Diyos. Ito po ay isang pakiusap ni Apostol Pablo habang siya ay nakakulong dahil sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Hindi dahil humihingi siya ng tulong dahil siya ay may problema, may pagsubok, nakakulong siya. Hindi po ganun ang kanyang pakiusap. Kundi isa po itong pakiusap sa mga kapwa mananampalataya Kristiyano, sapagkat ang sinasabihan niya po rito, mga Kristiyano, na kahit may mga ganung sitwasyon, magawa pa rin nilang mamuhay ng karapat-dapat bilang mga tinawag ng Diyos. Kasi minsan talaga hindi may alis. Minsan may mga Kristiyano kapag nagka-problema na, pagsubok at hindi na nila nakayanan yan, hindi na abot ng kanilang kaisipan, hindi na nila ang kanilang mga gagawin, ay para bang talagang sumusuko at napanghihinaan na ng loob. Nadidiskurahin na sila at hindi na po sila nakapagpapatuloy sa kanilang pamumuhay bilang isang Kristiyano, yung tama at karapat-dapat na pamumuhay ng isang Kristiyano talaga. Kaya ini-encourage pa rin ni Pablo ito kahit siya ay nakakulong, mga kapatid, na mamuhay pa rin kayo ng karapat-dapat. So hindi siya nasisiraan ng loob itong si Pablo. Ngayon, bakit hinihiling ni Pablo sa mga Kristiyano, bagamat siya ay mismo ay nandoon, nakakulong? Bakit hinihiling ni Pablo sa mga Kristiyano na mamuhay pa rin ng karapat-dapat bilang mga tinawag ng Diyos? So dito po from verse 1 to 10 ng chapter 2, pansinin po natin dito na ipinakita dito ni Apostol Pablo kung ano tayo noon dahil sa kasalanan. At dahil sa Panginoong Hesukristo na tinanggap natin, ano na ang ating naging buhay. At dapat doon sa pagtanggap mo kay Jesus, yung buhay na yun ang dapat na maipagpatuloy mo. Kasi yung iba kapag may mga problema na hindi na makayanan, para bang yung bagong buhay kay Jesus ay hindi na naipagpapatuloy. Bagkus bumabalik doon sa dati na pamumuhay. So pansinin po natin ito, aklat po ng Efeso, Kabanata 2, talatang 1 hanggang 10. Noong una, itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan. So pag nakabasa po tayo madalas ng patay dito sa salita ng Diyos, sa kagaya nito, noong una yung mga patay kayo, ay ang kausap ni Pablo rito, mga Christian, buhay na buhay. Ibig ba sabihin, patay sila dati, physically? No. Hindi po physical death ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo, kundi spiritual death. Diba? Yung sinabi ni Jesus, ng Diyos kay Adan at Eva, huwag niyong kakanin ng bunga ng punong yan, mamamatay kayo. So kinain nila yon. Hindi naman sila namatay physically. Pero ano nangyari sa kanila? Nahiwalay sila sa Diyos. Yun po ibig sabihin nun. Dito ni Apostol Pablo na nung unay mga patay kayo dahil sa kasalanan. Ibig sabihin, yun, nahiwalay tayo sa Diyos. Are you following? So, verse 2, dahil doon, namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Hiwalay sa Diyos eh. Sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritong naghahari sa mundo. At siya rin ang espiritong kumikilo sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Dati, namuhay din tayong katulad nila. Yun, kasama si Pablo yun. Dati raw, no? Namuhay tayo ayon sa pagnanasa ng laman at sinunod natin ang masasamang hilig ng katawan at pag-iisip. Sa kalagayan nating iyon, dati, kasama rin sana nila tayo na nararapat parusahan ng Diyos. Verse 4, ngunit napakamaawain ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin, na kahit itinuring tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, muli niya tayong binuhay kasama ni Kristo. Kaya, naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos. At dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binuhay tayo ng Diyos mula sa mga patay kasama ni Kristo para maghari tayong kasama niya sa kaharian ng langit. Ginawa niya ito para maipakita niya sa lahat sa darating na panahon ang hindi mapapantayang kasaganaan ng biyaya niya at kabutihan na ibinigay niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Pansinin niyo yung verse 8. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas tayo o naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. Nilikha tayo ng Diyos
At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y itinalaga na ng Diyos na gawin natin. So yun yung tinutukoy niya, no? So pansinin natin, pinakita niya yung naging buhay natin ng tao simula nung ito ay nagkasala. Talagang nahiwalay sa Diyos. Ano po? At napagharian ni Satanas. So kaya ang tao nakagagawa na ng masama. Ayan. Pero sa kabutihan ng Diyos, sabihin nga natin, ang Diyos ay mabuti. Siya ay maawain. Ayaw niya na sapagkat tayo ay kanyang gawa at nilikha para sa mabuti. Sinabi kanina na noon pa, yan ang gusto ni Lord. Yung tayo ay nasa mabuti, gumagawa ng mabuti, kaya dahil sa kasalanan, ano? Pero napakadakila ng Diyos, ipinagkaloob niya ang kanyang anak na si Jesus para nang sa ganon ay makapanunbalik tayo sa Diyos at makapamuhay doon sa orihinal na plano at disenyo ng Diyos kung bakit niya tayo ginawa. At yun ang sinasabi ngayon ni Pablo, dahil kayo ay may bagong buhay na kay Jesus, dapat doon kayo magsimula at magpatuloy, hindi na doon sa dating pamumuhay. Amen? Na kahit anumang pagdaan ng problema, pagsubok, matinding pangangailangan, ay magawa pa rin nating makapamuhay ng karapat-dapat bilang mga tinawag ng Diyos. Kaya in English, sabi niya rito, I, a prisoner in the Lord, encourage you to live the kind of life which proves that God has called you. Parang sinasabi niya rito, kahit may problema, pagsubok, patunayan nyo pa rin na talagang kayo ay nasa Diyos na. Hindi na katulad ng dati na hiwalay sa Diyos, kundi kayo ay kabilang na sa kaharian ng Diyos. Are you following? So yan ang sinasabi ni Pablo ngayon sa atin, na kahit may problema ka at pagsubok ka na pinagdadaanan, magawa mo pa rin mamuhay ng karapat-dapat bilang tinawag ng Diyos. Anong ibig sabihin ng tinawag ng Diyos? Kasi nga dahil sa kasalanan, nahiwalay at nalayo sa Diyos. Are you following? Kaya muli tayong tinawag ng Diyos at maibalik tayo sa original na pagkagawa ng Diyos. At dapat daw, anuman ang pagdaanan, nandito pa rin tayo, nagpapatuloy pa rin sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. That is why the title of this message is all about understanding your calling. Bakit ka ba inalis sa makasalanang pamumuhay? Bakit ka pa ba tinawag ng Diyos? Mapapahamak na tayo, mga kapatid, sa totoo lang. Talagang, ang buhay natin dahil sa kasalanan, papunta na tayong impyerno, mga kapatid. Pero binigyan pa rin tayo ng pagkakataon ng Diyos. Tinawag pa rin tayo. Parang ganito. Ako noon, ang buhay ko talaga, makasalanan. Papunta na sa kapahamakan ng buhay ko Papunta na ako ron. Pero, Kim, halika rito. Tinawag ako ng Diyos. At dinala niya ako muli sa buhay na nais niya. Pero siyempre, kailangan kong tanggapin ang Panginoong Jesucristo para mapatawad ako sa aking mga kasalanan. Amen? So, praise God. But we need to understand that. Kaya marami ang hindi nakapagpapatuloy kapag may mga pinagdaan ng problema at pagsubok na kapag hindi mo lubos na naiintindihan kung bakit ka tinawag ng Diyos at tinilagay dito sa bagong buhay. Pag hindi mo naiintindihan ang pamumuhay ng isang Kristiyano, kapag hindi mo pa rin naiintindihan yan, marami kang magiging katanungan talaga siyempre. Alam niyo, sinulat ito ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano. Marahil maraming Christian dito na kung saan ay hindi na namumuhay ng karapat-dapat bilang mga tinawag ng Diyos. Marahil marami dito na hindi nila naiintindihan yung pagkatawag sa kanilang ng Diyos. And may I ask you, why you are here? Why you keep on coming every Sunday here? Do you really understand your calling? Naiintindihan mo ba talaga? Kasi kung hindi mo rin maintindihan, magtataka ka kung bakit wala pa rin nababago sa buhay natin. Pag hindi mo naiintindihan yung pagkatawag sa iyo ng Diyos. Sa mga unang kabanata, sinabi rito ni Pablo,
chapter 1, chapter 2, and chapter 3, yung ginawa ng Panginoong Hesukristo. All the sufferings, yung finished work of the Lord Jesus Christ on the cross. Kung bakit kinakailangang kahit ang mamatay sa krus ay maranasan niya. Na nasabi niya, kung maaari ang saro ng paghihirap na ito ay mailayo sa akin, pero kalooban mo pa rin ang masunod. Kaya kahit hanggang kamatayan sa krus, tinapos ng Panginoong Hesukristo. Para kanino yun? Pakisabi mo sa katabi mo, para sa'yo. At pagkatapos sa mga susunod na kabanata, dahil sa tinapos at ginawa ng Panginoong Hesukristo para sa atin, kamusta na ang buhay natin? So binanggit naman ni Pablo kung paano dapat mamuhay ngayon. Ang isang naniwala, sumampalataya, at tumanggap sa ginawa ng Panginoong Hesukristo para sa atin. Yung tayo ay tubusin sa ating mga pagkakasala. At maibalik tayo muli sa Diyos at makapamuhay from the original plan, purpose, and design of God for our lives. Are you following? So, wag sana tayo maitulad sa mga Israelites noon. Like the Israelites, di ba? For how many years? For 100 years, they are being slaved. Sila ay alipin sa Egypt. Ilang henerasyon na at salin lahi ang lumipas. Pero dahil sila ay alipin, naranasan nila mga matitinding problema at pagsubok, and they cry out to God. They ask for help. At nakita yun ng Diyos at narinig sila ng Diyos, mga kapatid. Kaya ang Diyos gumawa ng paraan upang sila ay mapalaya sa pagiging alipin at dalhin sila doon sa isang lugar na magiging malaya sila. Doon sa Promised Land. So, kaya pinadala niya si Moses. At nung dumating si Moses, hindi naging madali ang proseso. Maraming ipinatunayan ang Diyos at na-convince ang Paraon at ang mga Israelites na sumama, pumunta doon sa lupang pangako ng Diyos sa pamumuno ni Moses. Habang sila'y naglalakbay doon, mga nangapagod ang mga Israelites, mga nanggutom, mga nangauhaw. At sa tuwing mararanasan nila yung ganon, ano sinasabi nila kay Moses? Nagrereklamo sila. Moses, abay, dinala mo ba kami rito? Dadalhin mo ba kami? At naglalakbay tayo para patayin lang kami. Sa gutom, sa uhaw. Ito ba yung purpose ng pagtawag sa amin ng Diyos para sumamba sa Diyos? Para kami mamatay? Eh bakit sila reklamo ng reklamo? Hindi katulad ni Pablo, kahit nakakulong. Pero mas ini-encourage pa niya yung mga hindi nakakulong, magpatuloy pa rin kayo. Eh bakit ang mga Israelita nagreklamo? Hindi nila naiintindihan yung pagkatawag sa kanila ng Diyos. Pero si Pablo, naiintindihan niya ang pagkatawag sa kanya ng Diyos. Amen? So, understand your calling. That's why the title of this message is Understand Your Calling. Dapat maintindihan mo ngayon kung ano ang buhay mo ngayon bilang nakakilala sa Panginoon. Kung bakit nagkatawang tao ang Panginoong Hesukristo, kailangan mamatay sa krus at tayo ay maibalik sa Diyos. At dapat maintindihan mo kung bakit every Sunday pumupunta ka rito. Bakit kinakailangan mong sumamba sa Diyos? Bakit kinakailangan mo magbasa lagi ng salita ng Diyos? Bakit kinakailangan mo maglingkod? Bakit kinakailangan mo maghandog bilang bahagi ng iyong pagsamba sa Diyos? Bakit kinakailangan tayo ay magsama-sama bilang isang pamilya, bilang magkakapatid sa Panginoon? Lahat ng iyan, bakit kailangan mo magpatawad? Bakit kinakailangan mo tanggapin ang mga bagay sa buhay mo? At dalhin mo ang buhay mo doon sa kalooban ng Diyos. Minsan di natin maintindihan ang mga bagay na yan. Instead, nagre-reklamo tayo. Bakit? Because the Word of God, my people perish because of lack of knowledge.
Pag may mga problema na tayo, na kahit Kristiyano na tayo, kahit tayo anak na ng Diyos at naniniwala ka ron, kapag tinamaan na tayo ng mga problema at pagsubok, parang sumusuko na tayo, parang ayaw na natin magpatuloy. Lahat tayo nabigyan ng pagkakataon at binibigyan ng pagkakataon ng Diyos sa makapaglingkod sa Kanya. Lahat tayo binibigyan at yung iba nabigyan na ng pagkakataon para na talagang makilala mo ang Diyos. At maranasan mo ang tagumpay. Pero sa kabila noon, kapag tayo ay dumaraan na sa mga pagsubok at problema, nagagawa pa rin natin maisantabi ang mga bagay patungkol sa Diyos. At katulad ng mga Israelita na para bang ang Diyos ay hindi mabuti, parang iniisip din tuloy natin yun. O may naglalagay sa ating kaisipan na ang Diyos ay hindi mabuti. Pag hindi mo naiintindihan na sa kabila ng lahat tayo wala ng pag-asa, mga kapatid, sapagkat ang lahat ay nagkasala. No one can save us. Imagine mo, para kang nalulunod na hindi ka marunong lumangoy, na nasa kalagitnaan ka ng dagat. How can you save yourself? Kung hindi ka marunong lumangoy, kahit nga marunong lumangoy, nalulunod pa rin eh. So ang tanging kailangan mo ay tagapagligtas at magliligtas sa'yo. At yun ang ginawa sa atin ng Diyos, mga kapatid. Na talagang totally, Kim, wala na ang buhay mo. Nagkasala ka na. Wala nang direksyon ang buhay mo. Wala. Until one day, someone shared about the Lord Jesus Christ. Mula roon, tinawag ako ng Panginoon at inilagay niya sa isang bagong buhay. At sana, Kim, anumang problema, pagsubok ang dumating, mabuhay ka pa rin kung nasaan ka ngayon. Sa kapiling ng Diyos. Sa kalooban ng Diyos. Amen? Magawa mo pa rin ipagpatuloy. Yun ang buhay na karapat-dapat. Kaya sabi dyan, dapat maintindihan natin kung bakit tayo narito ngayon. Dapat maintindihan mo kung bakit narito ka every Sunday, kung bakit kailan mo magbasa ng Bible. Are you following? So what is our calling? Ano ba yung pagkatawag talaga natin para maintindihan natin yan? Mga kapatid, number one, para maintindihan mo, para makapamuhay ka ng karapat-dapat. Makapagpatuloy ka pa rin, mga kapatid. Are you still there? Number one, our calling is to walk with God. That is number one calling for all of us, mga kapatid. Meaning to say, to walk with God means to have a relationship with God. You are here for a relationship. You are not here for a religion. Hindi po religion itong pinasok mo, kapatid. Ang pinasok mo ay isang relasyon. Ikaw at ang Diyos. It is a call into a relationship, not religion. Kaya ikaw ay naparito sa lugar na ito, napabilang sa door of faith dahil tinawag ka ng Diyos. Amen? Hindi ang tawang tumawag sa iyo, ang Diyos mismo. Sapagkat lahat ay nagkasala. Ikaw ay tinawag upang magkaroon ng relasyon sa Kanya. So ang pagiging Kristiyano mo ngayon ay pakikipagrelasyon sa Diyos, mga kapatid. Tayo ay nasa relationship. And because this is a relationship, this is not a once a week relationship. Hindi ganun yun. Dapat yung nararanasan mo rito, mga kapatid, every Sunday, ang mas mahalaga dyan, after this experience. Yun ang mahalaga. Hindi lang nung ipanganak ka, matapos kang may panganak. Oh, what kind of life? Ano ang magiging buhay mo ngayon na naipanganak ka na?
Yung asawa ni Jessie, si Ate Rizal, kapapanganak lang. Ilang buwan na? Ilang araw. 3 weeks. Oh. So matapos may panganak, anong pangalan? Mot-mot? Ha? Hindi yan. Kasi isa mat-mat eh, no? Akala ko mot-mot naman to. So anong klaseng buhay ngayon matapos ka may panganak? Ano ang magiging buhay ngayon niya? Yun ang mahalaga. Parang sa mga mag-asawa, nung ikasal kayo, praise God. Pero ang mahalaga ngayon, pagkatapos ng kasal ninyo, anong klaseng buhay na magkakaroon kayo bilang mag-asawa? Ganun din sa pagtanggap sa Panginoon. Matapos mong tanggapin ang Panginoong Jesucristo, ano ang magiging buhay mo ngayon? At sinasabi rito ni Apostol Pablo, mabuhay kayo ng karapat-dapat bilang mga tinawag ng Diyos. Mamuhay kayo bilang mag-asawa. Dahil kayo ikinasal bilang mag-asawa. Naintindihan niyo? Hindi po pwedeng pag nagka-problema kayo mag-asawa, maghihiwalay kayo. Hindi mo naiintindihan ang pag-asawa. Kasi ng mga single dito, tiyakin ninyo, naiintindihan nyo ang buhay may asawa. Baka hindi nyo maintindihan yan, puro reklamo ka. Magre-reklamo ka talaga. Pag hindi mo naiintindihan ang buhay may asawa, wala kang ibang gagawin kundi magreklamo. Ang daming Christian ganyan. Dahil hindi mo naiintindihan yung relasyon mo sa Diyos. Kaya konting problema, konting pagsubok, nagagawa nating magreklamo sa Diyos. Because we don't understand our calling. And our calling is to walk with God. To have a relationship. Nakasunod po tayo, mga kapatid. Parang ganito. Ito, Sunday ngayon. Tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo. Mukhang mabait, di ba? Dapat dito mukhang anghel ka. Pero the question is this, after this, yung bang mukhang ganyan, maituloy mo yan? Naitutuloy mo ba yung ganyang itsura pagdating sa bahay? At pag dumating ang araw ng Lunes, ganyan pa rin ba? Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, o tuwing linggo lang yung ganyang itsura? We need to walk with God. This is a relationship. Naintindihan mo, mga kapatid? Matapos kayong ikasal, lako, ang ganda ng mga wedding vows, di ba? Babasahin ng lalaki. Yung nais mong sabihin, sumpa mo sa iyong asawa. Nagpapasalamat ako sa Diyos at nakilala kita. Ganyan mga reaction ng mga nakikinig. Uy, wow! Huwag ka mag-alala. Habang buhay, mamahalin kita. Pagsisilbihan kita. Paliligayahin kita. Ang daming magaganda. O, sabi mo sa atin mo, kamusta na yun? O nung wedding ceremony lang yun. Kasi kasama raw bahagi ng programa ng wedding ceremony, dapat may vow. Ay, hindi ganun yun. Matapos mong basahin yan, ang mahalaga dyan, after that, magpapatuloy mong gagawin yan. Sabi ng Bible, till death do us part. Because why? Because it's a relationship. Ganon din sa Diyos. Naalala mo, nang tanggapin mo si Jesus, Lord, binibigay ko sa iyo ang buhay ko. Paglilingkuran kita, gamitin mo ang buhay ko. O, kamusta na ngayon? Huwag na natin patagalin. Every Sunday na lang, anong sinasabi mo kay Lord? Lalo kapag nabe-bless ka sa message. Yes, Lord. Yes, Lord. O, pag Monday, kamusta na? Nawala na eh.
Nakalimutan mo na. Is that the kind of relationship that we have? Nung tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon, o kamusta? Panginoon mo pa rin ba hanggang ngayon? Nagtutuloy ba yung pagiging Panginoon ni Jesus na ang ibig sabihin, yung buhay mo isinuko mo kay Lord, nakasuko pa rin ba hanggang ngayon? Sinasabi mo, Lord, then you are the Lord. I will obey you. Oh, sumusunod pa rin ba tayo? Kamusta na ang relasyon natin sa Diyos? We need to understand our calling. Wow, tandaan natin, ang Diyos ay napakabuting Diyos niya. Ang Diyos ay mapagpatawad, maunawain, mabuti, mahabagin, mauwain. At nais pakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa atin. Because it's a relationship. Importante sa relasyon yun, mga kapatid. Yung kilala mo, yung karelasyon mo. At alam nyo ba kung sino ang karelasyon ninyo? Ang Diyos! Na napakabuti, napakabait, mapagmahal na Diyos. Kaya pag hindi mo naiintindihan yung inyong relasyon, magreklamo ka sa Kanya, parang ang Diyos ay hindi mabuti. Because you don't understand. That's why the Word of God says, my people perish not because of lack of money. My people perish because of lack of knowledge. Marami tayong hindi naiintindihan. So you need to understand your calling now. Amen? Everyday relationship. Kanina, paano mo inawitan si Lord? And you're saying that you have relationship with God. Paano mo tinatrato ang Diyos? Nakarelasyon mo. He is God. God. Who is a powerful God. Who created the universe. Who created you according to His image and likeness. Pero kamusta yung pag-acknowledge natin sa Kanya? Halimbawa, relasyon mo sa mga magulang mo. Right? Ang relasyon mo sa Kanya, magulang mo. Paglalapit ka sa Kanya, you will respect them. Why? Because they are your parents. Hello? Ngayon, karelasyon mo ang Diyos. Paano mo siya tinatrato? Diyos ba? Ganyan mo siya tinitingnan ba? Na makapangyarihang Diyos, mapagmahal na Diyos, mabuting Diyos, tapat na Diyos, maunawaing Diyos, mapagpatawad na Diyos. Ganyan ba natin tinitingnan ng Diyos? Or we take it lightly? Kaya huwag tayo magtataka minsan kung bakit ganun na lang siya umawit kay Lord. Sapagkat ganun niya kinikilala ang Diyos. Huwag ka magtaka kung bakit ganun na lang niya paglingkuran ng Diyos. Sapagkat ganun niya kinikilala ang Diyos. That's why you need to understand your calling. This is a relationship. You need to get to know the Lord. Because every day, pag may problema, pagsubok tayo, sa tingin mo, kanino tayo lalapit? Sa Diyos. Are you still there? You need to understand your calling. Hindi tayo tinawag ng Diyos para maipahamak. Hindi tayo tinawag ng Diyos para mapabayaan. Hindi tayo tinawag ng Diyos para saktan. No. This is a relationship. Ang karelasyon natin, loving God, forgiving God, matulunging Diyos. That's why we need to really read the Word of God every day. Para makilala mo siya. Para katulad ni Pablo, hindi katulad ng mga Israelites na nagagawa pa rin niyang magpatuloy sa buhay na karapat dapat
bilang tinawag ng Diyos. Amen? Palakpakan natin si God. Hallelujah. And second, calling for our lives. Our calling is not just to walk with God, to have a relationship every day, but our calling is to work with God. To work with God. It's partnership. That is the essence of our calling, not just for a relationship, but also for partnership. Kaya nasabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 3 verse 9, in this work, ano yung sinasabi niyang sa ganitong gawain, trabaho, gampanin, responsibilidad, sabi niya, we work with God. Kasi naiintindihan niya yung pagkatawag sa kanya ng Diyos, hindi lang magkaroon ng relasyon, kasi kung relationship lang, di punta na tayo ng langit. Pero hindi buhay ka pa andito pa tayo sa mundo. And still, God has a mission. God has a purpose. That's why Paul says, I understand my calling not just to have a relationship, but a partnership. Dahil ang Diyos, meron pang mission. Did you get that? So tinawag din tayo ng Diyos to work with God. We are not called to work for God. We're invited to work with God. Hindi lang yung to work for God. Okay, lahat naman tayo may ginagawa para sa Diyos. Di ba? Pero hindi mo kailangan piliin yun. Na ito lang ang gusto kong gawin para sa Diyos. Paano yung gustong gawin ng Diyos sa pamamagitan ng buhay mo? And for that to happen, you need to work with God. Ibig sabihin, dapat kasama mo ang Diyos sa buhay mo. Amen? Dapat kasama mo siya sa lahat ng ginagawa mo. You're in partnership. Isinama ka ng Diyos, mga kapatid. Hindi lang sa spiritual yan, sa lahat yan. Sa trabaho mo, sa pamilya mo, sa lahat ng ginagawa mo, siguraduhin mo kasama mo ang Diyos. Amen? Work with God. It's a relationship. But to work with God, it's partnership. Dahil sa Panginoong Yesus, hindi lang tayo nagkaroon ng relasyon sa Diyos. I want you to get this. Dahil sa pagtanggap mo kay Jesus, hindi ka lang nagkaroon ng relasyon sa Diyos, na ang Diyos ay naging ama mo, naging tatay mo. Kundi tayo ay nagkaroon din ng layunin ng Diyos. Sa totoo lang, dahil sa kasalanan, ang buhay natin totally doomed. Wala na. Totally lost. Wala nang pag-asa. Nagkasala na tayo. Wala nang pag-asa. Pero dahil sa kabutihan at biyaya at pag-ibig at habag at awa ng Diyos, binigyan tayo ng pagkakataon. No longer for us and for you and for Him and for her. Wala na ang buhay natin, wala na Sabi ko sa isang kapatid, sabi niya, Pastor, paano pa ako mabubuhay? Wala na. Kasala ka na. Hindi mo na pwede ibalik yun. Pero pwede pa naman kung gusto mo. Paano? Live because of the purpose of God. That is the right reason to live. Kaya tayo narito pa. Not because of you, but because God has a purpose. At yun ang inilagay sa iyo ngayon ng Diyos. Para ano? Mabuhay ka pa sa mundong ito. Amen? Palakpakan natin si God. That's why Paul says, hindi na ako ang nabubuhay sa akin, kundi si Jesus na ang nabubuhay sa akin. No longer I who lives, but Christ lives in me, who died for me and loved me. That's my faith now. I live in the faith in the Son of God who loves me and died for me. No longer I who lives, but
Christ. Gusto mo mabuhay pa rin? Malaya? In spite of so many problems and trials and hurt, live for the purpose of God. Mabuhay ka ngayon dahil sa layunin ng Diyos. And you will be free. Magiging malaya ka. Dahil hindi na sarili mo, kundi yung purpose na ni God ay nasa iyo. Amen? So I encourage you, live because of the purpose of God. Ano man ang nangyayari sa iyo ngayon, mga kapatid, mabuti o hindi, lahat yan, magagamit pa rin ng Diyos yan for His purpose. To fulfill His purpose. Kaya gaano mang kabigat yan, mga kapatid, ano mang naranasan natin, gaano mang kasakit yan, makapagpapatuloy ka pa rin. Yun yung pamumuhay na karapat-dapat ngayon. Bilang mga tinawag ng Diyos para sa ano? Sa layunin niya, hindi na sa layunin ng buhay natin. Sapagkat hindi na rito ang buhay natin. Amen? Ang totoong buhay na natin ay naroon kasama ang Diyos. Mawawala ang lahat, mga kapatid. Pero bakit narito pa tayo? Because of the purpose of God. Na gusto niya na maligtas ang lahat ng tao. Kaya sabi ni Paul, you need to understand your calling. You need to understand why you are still alive here on earth. No longer because of you, but because of the purpose of God. Kaya kahit anong problema, pagsubok ang pagdaanan mo, magtutuloy pa rin ako because no longer I who lives, but God's purpose in my life. So, tinawag tayo ng Diyos upang maging kanyang instrumento. To become an instrument of His goodness, of His love, of His forgiveness, faithfulness. Kaya mahalaga ang buhay natin na ilalapat sa Diyos. Sa tuwing ang buhay natin ay mailalapat sa Diyos, sapagkat ganyan tayo ginawa ng Diyos, according to His image and likeness, ayon sa kanyang wangis at larawan. So sa tuwing ang buhay mo ay mailalapat mo sa Diyos, hallelujah, doon mahahayag ang Diyos sa buhay natin at nakikilala ang Diyos. Kaya tayo dapat ang nag-a-adjust hindi ang Diyos. Ang problema, pilit nating inaano ang Diyos ang mag-adjust sa atin. Hindi. Lagi kong sinasabi, sa trabaho mo, sino mag-a-adjust? Kumpanya o ikaw? Pwede mo ba sabihin sa kumpanya, pasensya na kayo, lagi ako late talaga pumasok, mag-adjust kayo. Pwede mo ba sabihin sa trabaho mo yun? Hindi, ikaw mag-a-adjust, you need to come on time. Sa mga nag-aaral, pwede mo ba sabihin sa teacher mo, pasensya kayo ma'am, talagang tamad ako mag-aaral ha? Kayo mag-adjust sa akin, huwag mahirap ang tanong. No, ikaw ang mag-a-adjust. Pero sa tuwing i-a-adjust mo ang sarili mo sa Diyos, sa tuwing ilalapat mo ang buhay mo sa Diyos, doon naaayos ang buhay natin. Sapagkat walang masama sa Diyos. Hindi lang natin minsan maintindihan, pero huwag kang mag-alala. The Holy Spirit will help you to understand and to get to know God in your life. Sa tuwing susunod ka sa Diyos, sa tuwing magtitiwala ka sa Diyos, sa tuwing ilalapat mo ang buhay mo sa Diyos, doon mo makikilala ang Diyos. Did you get that? We must be willing to be used by God. Even our circumstances, even our experiences can be used by God. Kaya huwag kang magtaka, hindi lang ikaw ang merong ganyang sitwasyon. Napakaraming may ganyang karanasan. Sino ang magsasalba sa kanila? Sino ang magliligtas sa kanila? Sino ang magsasabi sa kanila? Ikaw na nakaranas niya. Minsan, hindi mo lang maintindihan why God allowed these things to happen. Hindi sinasadya ng Diyos yun. Hindi ibinigay sa'yo ng Diyos yun. Hindi ang Diyos ang gumawa nun. But because of sin, we experience a lot of things in this world. But don't you worry. God can use that. God can turn bad things into good things.
Magagamit pa rin ng Diyos yan because all things work together for good. Huwag ka masiraan ng loob. Someday you will understand your calling. May lalapit sa'yo katulad ng iyong karanasan. What will you say? Hey, pasensya ka na, nawalan din ako ng pag-asa. Anong ginawa mo? Wala, umayaw ako. How can you help these people? How can God help these people? It's through you. Through your experiences. Magagamit ng Diyos yan. Why I became effective sa mga drug addict? Patabi mo sa akin ang addict. I'm not boasting to myself, but I will tell my testimony. Someday, ganyan din ako. Naging addict din ako sa marijuana, sa shabu, sugalero, lahat. Pero nabago ang buhay ko. Binago ng Panginoong Hesukristo. Wala akong inisip noon kundi magpakamatay. Pero I thank God someone helped me and introduces our Lord Jesus Christ. And I receive hope from the Lord. Karoon ako ng pag-asa. Pero hindi na para sa akin. Naintindihan ko yung tawag sa akin ng Panginoon para sa kanyang layunin. Iligtas ang lahat. Kaya huwag kang magtaka. Or, huwag kang susuko. Someday, you will tell a story. Not about you, but how Jesus helped you. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. That's why in Matthew chapter 28, verses 18 to 19, at lumapit si Jesus at nagsalita sa kanila na sinasabi, lahat ng kapamalaan ay binigay na sa akin sa langit at sa lupa. Humayo nga kayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga bansa, inyong bautismo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. So pinahayo tayo ng Panginoon. Kaya huwag mong isipin, Lord, ayusin mo muna ang buhay ko bago mo ko gamitin. Hindi. Mag-aayos ka ng buhay. Lord, gusto ko maayos ang buhay. Hindi yung ganito. What had happened to me? How can you use my life? Hindi. Hindi lang ikaw may ganyan. Kaya sabi ng Bible, wala pang dumating sa tao na matinding pagsubok na hindi dinanas ng lahat ng tao. Magreklamo ka kung ikaw lang ang may karanasan yan. Pero hindi lang ikaw. That's why God can still use your life. Kasi hindi lang ikaw ang nakaranas yan. And someday, you will understand that. You will begin to understand your calling. Kaya kahit ganyan ang buhay mo, Kim, kahit nagmumura ka sa akin, Kim, gagamitin ko ang istorya ng buhay mo. Para masabi mo kung gaano pa rin ako kabuti na ako ang Diyos na nagpapatawad gaano man kalaki ang kasalanan. Nagbibigay pa rin ng pag-asa sa nawawalan ng pag-asa. Sino magsasabi niyan? Jesus says, you go! Humayo kayo! Share the gospel! And what is the gospel? It's all about Jesus! It's all about the love of God! It's all about the forgiveness of God! Sino magsasabi nun? Jesus says, you. Sabi mo sa tabi mo, ikaw. That's why you need to understand your calling. Why you're still alive. Why you're still here. John 15:16, hindi nyo ako hinirang, ngunit ako ang humirang sa inyo at nagtalaga sa inyo. Ang dahilan ay upang kayo ay humayo at mamunga at ang inyong bunga ay manatili at anuman ang inyong hingin sa aking Ama sa pangalan ko ay ibibigay niya sa inyo. He will take care of you. If you care for these people, God will take care of you. Pag nagkaroon kayo ng malasakit, huwag kayo maglala. Ako ang Diyos na totoong nagmamalasakit din sa inyo. Kaya hindi lang tayo inutusan na Lord ng maayos. Sabi niya, hingin ninyo. Hingin ninyo sa aking Ama sa pangalan ko at ibibigay niya sa inyo. Amen?
Ngayon, kung sa tingin mo, hindi mo kaya, well, Acts chapter 1, verse 8, ngunit pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin. It's no longer about yourself. It's all about Jesus. Hindi na sa nagawa mong pagkakamali, kundi kung paano kang itinama ng Panginoon. Hindi na sa kasalanan mong ginawa, kundi paano kang pinatawad ng Panginoon. Hindi na doon sa masama mong ginawa, kundi paano ka pa rin minahal ng Diyos. Yun ang sasabihin mo sa Kanya. Wala na akong pag-asa. Wala nang direksyon ang buhay ko. Pero merong Jesus na nagbibigay ng pag-asa. You need to understand your calling. Kaya nga, partnership. Kaya nga, importanteng ang buhay natin lumalapat sa Diyos. Binabago ng Diyos. Nagpapabago. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay banal. Kaya sa tuwing lalapat ang buhay at susunod at magtitiwala tayo sa Diyos, mabubuhay tayo sa kabanalan. Magkakaroon ng tuwid na pamumuhay. Mabubuhay sa katwiran sapagkat ang Diyos ay Diyos ng katwiran, magiging tamang pamumuhay. Mabubuhay sa kabutihan sapagkat ang Diyos ay tumutulong, magiging matulungin. We will still become channel of blessings. Amen? That's why we need to walk with God. First, relationship. And in that relationship, don't forget, it's partnership. May mission pa rin si Lord. Hindi pa tapos. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. Gagamitin ka pa ni Lord. At yung mga karanasan mo yan, mabuti o hindi, God can orchestrate everything. Can you say amen to that? And last, our calling, hallelujah, is to win with God. You are not born a loser. You are born to win. Scientifically speaking, ang daming-daming pwedeng lumabas sa nanay mo nang magtagpo ang tatay mo at nanay mo. Thousands of eggs. Could you imagine ikaw yung nabuo? Ikaw yung lumabas. Doon pa lang, winner ka na. Ikaw ang nagtagumpay. Sa dami-dami ng pwedeng magawa, ikaw ang nagawa. Ikaw ang nabuo. Amen? Sabi mo, pakitapik mo nga dyan. You're a winner. And because of the finished work of the Lord Jesus Christ, Philippians chapter 4, verse 13, I can do all things. Magagawa ako ang lahat ng bagay dahil sa lakas na nagmumula sa Panginoong Hesukristo. You need that strength. Romans 8:31, ano nga ang sasabihin natin sa mga bagay na ito? Yamang ang Diyos ay kakampi natin, sino ang tatayong laban sa atin? If God is before us, who can be against us? No one. No weapon formed against me shall prosper. Walang sandata na magtatagumpay na magagawa laban sa akin. Sapagkat ang Diyos ay sumasa akin. Psalms 108 verse 13, only through God can we be successful. Only through God. What kind of success? Not the success of this world, but success in the kingdom of God. Yung tagumpay sa pagkatawag ng Diyos sa buhay mo. Yung pamumuhay ng karapat-dapat bilang mga tinawag ng Diyos. Yung tagumpay bilang Kristiyano. Yung tagumpay bilang anak ng Diyos sa mundong ito. Nasa kabila ng mga problema, mga pagsubok, nagagawa pa rin natin magtagumpay. Why? Because we're going to win with God. That's why David says to Goliath, I will fight for you. Not because of me. Not because of my weapon. It's just a sling, a small stone. But I will fight for you in the name of my Lord. Ano bang kagoliath yan? Tanda mo kung sino ang tumawag sa iyo. Kung sino ang kasama mo. Tinitiyak sa iyo.
Sabi ng Panginoon na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ang sino mang sasampalataya sa Panginoon, mararanasan mo ang tagumpay na yan. With God on our side, we will win. He will defeat our enemies. Always be reminded of that. We're all winners with God on our side. Amen? Palakpakan natin sila. Let us all stand.